mga lingkod. Kato akong mga anak, ako mo'y trainer ato. Dili lang mama. Dili bitaw. Salamat sa Ginoo, to God be the glory. Salamat sa invitation o salamat ni Pastor JK. Actually magkuya naanad man ko nga magkuya mi. Dayon dili pod aksidente siguro nga ang akong asawa iyahang igagaw. By the way, ako din si Pastor Louie, ang akong church nasa Lagindingan. Nag-pioneering ko for 8 years and karong August amo ang 4th anniversary. 4 years ko sa mission. Dayon mag 4 years na pud mi as a church, and sa grasya sa Ginoo nagpadayon anak po kog pastor. Ang akong papa na ay simbahan pero nagpagamit mi sa Lagindingan sa grasya sa Ginoo ban akong pamilya. And karon nga Domingo, Youth Sunday man I hope and pray nga ang mga young people mo response dili lang kay sa kinibitawng sa kalibutan kundi mo response ta mga kaigsuonan kay importante kayo gyud ang pulong sa Ginoo. Kung imong gipaminaw ang kanta sa mga bata, dili lang ilang tingog, ang mensahe lang. Ang naghawid sa imong ugma ang Ginoo ra gyud. Ayaw gyud panganti o kinsa ka ning kalibutana because we are nothing in this world. Imo nang timanan mga kaigsuonan, especially kamong mga young people. Salamat ta kay nay mga young people nga nagpabilin, nagpagamit. Pinaka-importante gyud nga ang atong kinabuhi na align din sa Ginoo. Kay ang kalibutan karon naningkamot gyud na og guba sa kinabuhi sa mga young people. Ayaw pagunahuna nga musikat ka ni nga kalibutan kay nganuman ang Ginoo ra gyud nasayod sa atong kinabuhi. Amen. So salamat kayo, salamat church sa inyong pag-invite. Unya, I hope and pray, especially kamo mga bisita, o wala pa mo nakaangkon sa Ginoo, wala pa mo nakadawat sa kaluwasan. I hope nga kani nga mensahe, dili lang kay para sa mga Kristohanon, kundi ikaw, pud mismo, diya sa imong gilingkuran, mo response ka kung wa pa ka masayod, ug asa ka pa doong, human nga mamatay ka ni nga kalibutan. Kay sa pagkatinud-anay lang, wa man gyud pud ta masayod ug kanus sa ta mamatay. Kinsa man gyud nasayod kung kanus sa ta mamatay. Actually, ako malipay gyud ko basta naay mga young people nga kanang magpagamit sa Ginoo. Kay ako sa tinud-anay lang pareha man mi ni kuya og giagian sa una. Di ko ganahan magpastor. Kay nakita na ko mga kaigsuonan kung unsa kapait ang magpastor. Pero kung ang Ginoo di ay motrabaho sa imong kinabuhi, di gyud ka kabalibad. Unya, nag-ingon ko sa kong kaugalingon, Lord, tagai kog blessing Ginoo nga kanang ako ag yung paningkamot. So salamat sa Ginoo, ni response ko. Actually, graduate ko Bible School sa Cebu 2012. And ang akong mga kabatch nakawali na diri, si Pastor Jeho ako tong kabatch, mga anak magud mga pastor. Unya, kato si Pastor Aljurad, Youth Sunday gihapon, ako gihapon tong kabatch. Amo ang murag sabot sa una before mi ni hawa sa Cebu nga magpabilin ra gyud mi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So salamat sa Ginoo no. Then tinuod tong giingon ni Kuya, mangurog gyud ka basta naa ka diri. Muna nga grasya ra gyud ni tanan sa Ginoo. Amen. Manindog tang tanan, dili ta magdugay adto ta sa pulong sa Ginoo. Nangutana ko ni Kuya og unsa ang ilahang kining team sa ilahang Youth Sunday, and ang ilahang tema, press on by raising the next generation. So maningkamot ta nga naay lain nga generation nga nagsunod sa atoa. Unya, diri ta mo anhi mga kaigsuonan, if you have your Bible, please open with me in the book of Deuteronomy chapter 31. Atong ablihan atong mga Bible, Deuteronomy chapter 31, atong tubag-tubagon sa pagbasa ang verse number 1 down to verse number 8. Deuteronomy chapter 31, verse number 1 down to verse number 8. Kini siya nga passage mga kaigsuonan, mao ni siya ang pag-appoint ni Joshua nga si Moses mamatay na siya. Okay? So ako ang basahon ang verse number 1 and follow again in verse number 2 until nga mahumanta. Okay? Verse number 1, naana mo, amen?
Verse 1, and Moses went and speak these words unto all Israel. Verse number 3, the Lord thy God, he will go over before thee, and he will destroy these nations before thee, and thou shalt possess them, and Joshua, he shall go over before thee, as the Lord hath said. Verse number 5, and the Lord shall give them up before your face, that ye may be do unto them according unto all the commandments which I have commanded you. And Moses called unto Joshua and said unto him in the sight of all Israel, be strong and of good courage, for thou must go with this people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. Akong basahon ang verse number 14. Ambak ta sa verse number 14. And the Lord said unto Moses, behold, thy days approach, that thou must die. Call Joshua, and present yourself in the tabernacle of the congregation, that I may give him a charge. And Moses and Joshua went and presented themselves in the tabernacle of the congregation. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong magampo ta. Among langit nun nga Dios Amahan sa ngalan ni Jesus Christ. Salamat Lord sa privilege nga ikaw Ginoo naghatag kanako. Thank you Lord for this church. Salamat Ginoo sa leadership ni Pastor JK, kauban niyang pamilya o sa mga members. Salamat Ginoo sa higayon nga makabarug ko ani nga palpit Ginoo. Lord, ikaw Ginoo maghatag Ginoo og gahom pinaagi sa tabang sa imong balaang espiritu nga mulihok kal Ginoo sa tagsa-tagsa kakasing-kasing karon nga buntag Ginoo. Lord, gamitay imong alagad, i-bless mi karon nga oras Ginoo, akong gitugyan ang tangan sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Makalingkod ang tanan. Sa Amerika mga kaigsuonan, dahil usa ka pastor, ang iyang habit kay hunt kanang mamusil ba. Unya sa Amerika, dili parehas diri sa Pilipinas kung manghunting ka, ikaw ra isa. Sa Amerika na sila gitawag mga kaigsuonan, especially sa katong mga mountainous nga area sa Amerika, na sila gitawag og mga iro nga gitawag og settlers or kanang kuyog nila nga manghunt sila nga maoy mo kining gitawag og musnif kung asa ang ilahang target. Kaning duha ka iro gitrain ni sila mga kaigsunan. Every week moadto ang pastor Monday, moadto siya sa kining bukid para manghunting. And pag uli sa ilang balay, gihibuhatan na niya ang iyahang duha ka iro og dako nga area sa likod. Unya iyahang gibutangan og kural. One day, naay nasalaag nga buldog niadto sa likod. Unya pagsulod sa buldog, nakasulod man siya sa cage sa settler nga dogs. Gikulata ang buldog, dako biya kay ng buldog. Pero duha man ka buok iro. Gikulata siya pag-ayo. Niuli ang buldog, nagkadugo. Niingon lang ang pastor, aluoy gyud to kay na-train man ni akong iro. Pagkaugma na sad, mibalik na sad ang buldog. Maura gihapon ang iyang gibuhat. Nisulod siya, gikulata gihapon siya sa settlers nga iro. After day by day, ang buldog mubalik. Niingon ang pastor na ako'y speaking engagement by 1 week. Giingnan niya yang asawa, mulakaw sa ko. So to make the long story short, milakaw ang pastor. After a week, pagbalik niya, nikaon siya,
Gipangutana niya iyang asawa, kumusta man atong mga iro? Kumusta tong buldog? Ana siya nga, tanawa lang, nasa likod. Pag-adto sa pastor sa likod, mga kaigsuunan, naaiyahang duha ka iro. Pero naapod ang buldog. Wala na miuli ang buldog. Unya, ang duha ka sitler, napula na silag kulata sa duha ay sa buldog. Maunang ang buldog, naarag yun nagpundo, o bahugan na lang yun po apil sa iyahang asawa. By the way, Christians, ingon ana unta ta, when it comes in serving God, dili ta mo surrender. That's why, if we raise a godly and the next generation, by the way, mga kaigsunan, kabalo ta kung unsa ang generation karon. Kabalo ta kung unsa kalisod ang mga batan-on karon og imong birahon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. And by the way, dili man na nato trabaho. Trabaho na sa Ginoo, ang ato lang is we are consistent nga naapay musunod sa atoang mga pagpangalagad. Amen? That's why this morning, ang title sa itong mensahe is Raising the Next Generation. By the way, si Moses, giingon na usa ka preacher, na usa ka pastor, nag-ingon siya, Moses is the pastor of Bible Baptist Church Wilderness. Kung imo lang i-imagine ba, unya ang iyahang gidala nga membro, 2 million kabuok nga Israelites. And by the way, kung nagsunod si Joshua kang Moses, iya sigurong nakita kung unsa kabadlungon ang mga tao ni Moses. Pero mga kaigsuunan, nakita ni Joshua kung unsa ka consistent si Moses sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why pag-ingon ni Moses nga Joshua, niingon ang Ginoo, ikaw mo'y mupuli nako. Joshua, take charge. Walay pagduha-duha. Amen? That's why mga kaigsunan, atong huna-hunaon kung muingon ka nga naay godly generation nga nagsunod sa atoa. By the way, dili nato trabaho mga kaigsunan ang mo convict sa ilaha. Trabaho na sa Ginoo ang ila lang kanaay mo guide sa ilaha nga diha magmangalagad sa Ginoo. Mo nang mga kaigsunan, mga young people, ayaw gyud i-negative kung naay mag-invite sa imuha sa church. Ayaw i-negative nga naay mag-invite sa imuha nga moapil ka o sa youth department. Ayaw i-negative nga muanhi ka sa church, imuhang dili ko kay killjoy. Ano mo ingon man kag killjoy sa impierno, bugnaw? Hello? Muingon ka karon mga kaigsunan, kapuya kayo og kanta. Kapoy kayo mga lagad. Unya, mo claim ka nga muadto kag langit, magunsa man ka sa langit. Amen? Nga puro raman kanta dito. Puro raman pagpangalaga dito. By the way, mga kaigsunan, ayaw sayangi ang opportunity og naayang people na tao mo invite sa imuha nga muanhi ka sa church. Malipay ka nga makita nimo ang mga young people magtudlog bata, magsulwining, manghatag og tracts, mag-Bible study, muadto sa mga bukid. Abi ninyo mga kaigsunan, sa tinudanay lang, dili man gyud sayon. Pero akong pangutana sa inyo ha, mga young people, og dili ka magpagamit sa Ginoo, duha ra gyud na ang yawa mo'y mugamit nimo. Duha ra na. O sige, di na to apilo ng yawa. Ang kalibutan mo'y mugamit nimo. Ganahan ka? Paminaw mo mga young people, naauntay gitawag og balance life ba? O busy kay ka og eskwelahan, busy kay ka sa kalibutan, hatagi sa panahon ang naghatag nimo kinabuhi. Pastor, kinsa may mupakaon sa akong pamilya, pero kinsa may gahatag nimo kusog? Kinsa may naghatag nimo kinabuhi? Kinsay nagpamata sa imuha ng buntag?
Usahay wala na tay time sa Ginoo mga kaigsunan. Unya og walihan og pastor masuko. Nganong masuko man mo? Kamo na lang di ay among gihimuan og mensahe? Kabalo ba mo nga every time maghimo og mensahe ang pastor, amo pa nang gipangayo sa Ginoo? Amen? Mao nang mga young people, be grateful nga naamoy church. Pasalamat mo nga naamoy pastor. Pasalamat mo nga naamoy discipler nag-train sa inyo nga ikaw musunod ka, diri ka. Paghuman og unsa na tukar sa mga violin. Dili man gyud nato malikayan mga kaigsunan nga naay maluya, naay mawa ug wala tay matrain kinsa may musunod. Hello? Ako salamat ko sa Ginoo sa kinabuhi sa inyong pastor. Tinudanay lang, parehas minduha anak kong pastor. Ako sa tinudanay lang, naay time, di gud mi magkasinabot sa akong papa. Pero abi ninyo, karon ra ginako nasabtan, nga pastor nako. Tinuod. Naay mga young people, grabe nimong train, grabe nimong sakripisyo mga kaigsunan, pero one day, wa ka mag-expect. Mulakaw lag kalit. One day, biyaan ra day ka. Murag yung kag, ambot na lang, di ka kasabot mga kaigsunan. Ayaw gyud tan-awa ninyo nga ang pastor. Abi ninyo no, ang pinakahipokrito nga tao sa simbahan, pastor na. Musugot kag sa dili, behind the pulpit na aming mga problema. Pero dili, pwede nga dili, mi mo smile ug mo barog diri. Hello? Lisod kayo, muingon mi nga, good morning church, na ako'y problema. Paminaw lang sa mo sa kong problema ha. Dili pwede mi mo'y manana. Naunsa naman ni si pastor, pulos naman ni problema. Naunsa naman ni si pastor, wa naman ni namao. Mao nang bisag na ay problema, smile gyapon mi. Especially ako, nagpioneering ko, hatag kag trucks, gisiyo ng trucks. Insultuhon ka. Kung sa man yung panghatag, bugas, mutulo na akong luha, mga kaigsunan, nga naman, kay wa kumaana dana. Anak di akong pastor. Pero niingon lang yung ko sa Ginoo, Lord, by 3 years, og dili kay ko nimo piyalan, og tao, ginumuli ko. Lo and behold, basta magbinutan lang ka, og magtinarong ka, hatagan ka sa Ginoo. Mo nang mga young people, listen to me. Ayaw sayangi imong kinabuhi. O kamo pong mga young people nga mga faithful karon, kamong mga young people nga gipanggamit sa simbahan, sa church, sa Ginoo, ayaw pud binuangi ang inyuhang kinabuhi. Nganuman naa may naglantaw ninyo. Unsaon ang next generation ug ang naguna, di maayo. That's why this morning we have 4 points. Number 1, in raising the next generation. Number 1, the privilege of raising the next generation. Listen to me. Daghan kay pribiliyo mga kaigsunan nga naay naglantaw na to. Hello? It is a privilege nga. For example, ikaw mo'y nagsungli diri. Wa ba kakabalo nga naapoy ang people naglingkod nga nag-ingon sa ilahang hunahuna, someday, mubarog ko diha, magsunglid sad ko. Someday, mubarog ko diri, mukanta sad ko og choir. Someday, mubarog ko diha, mukanta sad ko. One day, mutudlo sad ko og bata. That's why it is a great privilege nga makita ka sa mga young people nga nagtinarong ta. Ayaw sayangi ang privilege. Look at Saul. Si King Saul. Gitagaan siya nga og privilege nga siya mo'y una nga mahimong hari sa Israel. Pero iyahang sayangan. Nidako ang iyang ulo. Wa na siya magsalig sa Ginoo. That's why naay verse sa Bible, to obey is better than sacrifice. Ni sakripisyo man ko, pastor, ni sakripisyo man ko sa kong time, pero ni-obey ka. Og miingon ang Ginoo nga dili na, ayaw.
Hello? It is a privilege. Kami nga mga pastor, it is a privilege nga mahimo ming pastor. Abi mi ninyo mga kaigsunan, daghan kaming bantayan. Among pamilya, among bantayan, nga naay dili masilo nila. Ang amuang inistoryahan, among bantayan. Nya, usahay, mugawas man ato ang pagkakita. Samutang magduwa tag basketball. Oh. Makaingon gud sa man ni pastor ni hugawa ni mudula oy. Oh. Pero musugot kag sa dili, wa man tagawali gaduwa man ta. Pero usahay imuha nang ampingan. Ako mahilig mangyud kog basketball. Na daghan kay kog ball club sa Iligan. Unya ang tawag sa imuha pastor. Sikon ka mo balok, di pastor, sugal mo man ikoy. Oh. Ampingan nimo. Number 1, a privilege. Number 1, you must have a clean life. Amen? Kay privilege man sa mga kaigsunan nga naay naglantaw nga lain sa tuwa, nagsunod, kinahanglan na atay hinlo nga kinabuhi. Pastor, unsaon man na nga wala, there is none righteous, no not one, wala dili na mao'y pasabot. A clean life kani, but pasabot a clean testimony. Amen? Psalms chapter 1, verse number 1. Blessed is the man that blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the set of the scornful. Bulahan ng tao, mga kaigsunan. Hello? Number 2, you must have a saturated life. 1, separated life, a clean life. 1 is separated life, and number 2 is saturated life. Joshua chapter 1, verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Ang success na sa pulong sa Ginoo. Amen? Privilege. Naakahinlo nga kinabuhi. Nganong imuha man kong istoryahan. Unsa day ka? Butan day ka? Kaila man ko nimo. Nganong kusog mga ka mga saba nako? Tarunga sa di mong kinabuhi, aya ka mga saba. Anaon man ta? Hello? Maunang ang privilege nga gihatag sa Ginoo sa atoa, gihatag sa church, gihatag sa atoang pastor, dili na to sayangan. Kinahanglan natay hinlo nga kinabuhi, makita sa next generation. Number 2, you must have a clear mind. Musugot kag sa dili, naglingkod ka karon diha. Ikaw ra gyud nakabalo kung unsay imong hunahuna. Hello? Tinuod. The Bible says, Philippians chapter 2, verse number 5. Ingon ang Bible, let this mind be in you. Mao man siguro na. Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ. Mga kaigsunan, mga young people, paminaw mo sa kuha. Kung moingon kag clear mind, mga igsuon, kung ikaw ra isa, who are you? Hello? If you are alone, who are you? Kinsa mangyog ka o ikaw ra isa? Pastor, grabe po ka, ikaw ray nasayod. Wa ko'y gistorya, pero ikaw ray nasayod. And by the way, mga kaigsunan, ang sala magsugod na sa una-una. Wala pa ni mo na buhata, pero naa naman na sa imong una-una. Hello? Kinahanglan na kay mind if you go Sunday at tong Sunday. Dili kay nagpahipokrito na lang ka. Adto kong Sunday kay lisod na basig ingnon ta nga kuan, ana magpakita ta dito. Ayaw ana.
nganong daghan kayo dili mapanalanginan, kaya ang una-huna, mao naman na. Wala ang una-huna diha sa Ginoo. Wa ko kabalo sa inyo ha karon ha. Basig naglingkod mo diha, pero anyong una-huna, tuwas gawas. Hello? Abi ninyo mga igsoon, pinakalisod biya gining magbarog ka. Pero abi ninyo no, as a pastor, Saturday palang daan, dili na mi mudawat og negative nga mga report. Because we clear our mind kay ugma, magwali pa mi. Puingon sa, in our 14 years nga couple, how many times, Sabado pa lang, mag-away min duha. Tinuod, adil, lisoda kay ibarog mga kaigsuunan, eh. Lisod yung kay ibarog. Mao nang, sa experience na mo, muingon ko saya, ayaw ko gilabti ha, basta Sabado na. Bahala, gubot pa kay ng kalibutan diha. Bahala, gubot pa kay ng balay. Bahalag, nagpabadlong pa na. Pati akong mga anak, aware na sila. Usahay, di man yun perfect. Pero aware na sila. Mo preach pa ko ugma. Abi ninyo, no, presentation nila sa academy karon. Pero ganahan gyud sila mukuyog sa kuwadiri. Daddy, we want to go. Sige, nananghid na sila sa ilahang school. Nya, sa ligando na sila pagkanta. Pero kuyog gyud sila. Anak ko, bahalag mo suspended mo. Bahala lang, kuyog lang mi dito. Amen? Ingunan na mga kaigsunan, kinahanglan ato ang limpyuhan daan na itong mind. Especially when it comes to the work of God. Magsulwining ka, klaruha imong pagsulwining. Mag-Bible study ka, klaruha ka nang wala gyud nagsagol sa imong hunahuna. Kaya nga naman, lisod kaayo. Nga magpahipokrito na lang tayo, itong hunahuna, guba kay sa ngatanan. Amen? A privilege, number 3, a changed heart. Dili lang kay clean life, dili lang kay clear mind, a changed heart. Paminaw mo, ang pinakauna bayagyod nga mubati, ang ato bayagyong kasing-kasing. And by the way, young people, in the Bible, nag-ingon ang Biblia, the heart is deceitful above all things, and desperately what? Wicked! Ang pingi imong kasing-kasing. Daghan akong nakita, mga kaigsunan, mga leaders sa church, daghan akong nakita nga mga gamit kayo sa simbahan, pero wala nag-careful sa ilahang pagbati. Asa na sila ron? Nawada! Ang uban, gipang-uyab ug unbeliever, ang uban, backslide, ang uban, nga naman, bantayi ang kasing-kasing. The Bible says in the book of Proverbs, my son, give me thine heart. Before na nimo ihatag sa bisan kinsa, ihatag una na sa Ginoo. Hello? Tinuod na. Wa magbantay mga kaigsunan. How many times makakita ko, ako ang mga leader sa una, nangawa na. Especially katong COVID, agoy, way simba, magsigilag cellphone, nangaminyo og unbeliever. Pagsugod nako og unsa na misyon, daghang ang pinakauna nakong nangakuha mga young people. Kanang isa kasako nga bugas mga kaigsunan, isa ra na kasimana. Kay siyempre mga lalaki gud, imo man ginang pakanon nya, mo sakripisyo man gyud ka when it comes to the ministry. Sige, ana. Una nawala, nakauyab og unbeliever. Ang isa naminyo og unbeliever. Ang isa tuwa dito, ang isa wa na gyud. Karon by the grace of God, naagi hapoy nagamit. Pero kasagara gyud potential mawa. By the way,
Kamong mga potential, careful mo. Nganuman, ang mga backslider, dili gyud na target sa yawa. Ang targeton ana katong faithful. Nganong iya man tong targeton ng backslider, iyaha pa man to. By the way, it is a great privilege nga leader ka sa church, but be careful. Hello? Careful kay naay naglampaw nimo. Ayaw sayangi ang privilege nga naa kadiha. Hello? Tinuod na, kini nga mensahe, this is a very practical. Kung si Joshua, mga kaigsuunan, tanaw niya siguro, laliman ka, daghan biyang Israelites. Unya si Joshua, siya na'y sunod-sunod ni Moses. Kung hambugiro pa to si Joshua, siguro mang chicks to eh. Ako, biyay, sunod sa leader, samang ka. Gahi ni, oh. Daghang kayong Israelites, unya, tentra ang gibuhat. Pero ga-careful si Joshua. Kung imo lang i-imagine ba, ga-careful gito si Joshua, kay dili gito siya taga-nog charge sa Ginoo, o wala siya mag-careful. That's why, paminaw mo, if you are a leader in this church, if you have a privilege in this church, paminaw mo, ayaw sayangi. Kung karon imong kasing-kasing, murag, nagduha-duha na, di siguro ni mao. Sayop tong giingon ni pastor, ayaw. Ayaw, Jud. Abi ninyo no, privilege kayo nga na kay pastor mo ingon, ayaw na ana, brad. Ayaw ana, kanilang brad. Oh, privilege kay na. Change your heart. Amen? Ihatag una na sa Ginoo. Mga young people, mga bisita, paminaw mo, ug ang imong kasing-kasing karon, wala pa na nakadawat sa Ginoo. Dawata ang Ginoo. Wala ka gi-invite diri tuon sana para lang nga moapil ka Youth Sunday, gi-invite ka diri para makaangkon sad kag kaluwasan. Kinsay bisita diri, hinaw tunta, dili ka mahimong baptis. Kaya baptis dili na makaluwas. Ayaw pagunahuna, gi-invite ko sa baptis, ayaw pagunahuna diha. Karon og nakasabot ka sa akong mensahe, wa ka kabalo kanu sa kamamatay. Ang tumong nga naa ka karon diri, gusto namo nga ikaw makaila kung kinsay nahigugma nimo og nagpakamatay nimo. Kung imo lang masabtan, kung bisita ka, kung ikaw member ka ni nga church, unya leader ka sa youth, be careful. Ayaw sayangi imong privilege nga naman, naapay nagsunod nimo. And by the way, daghang kayong mga young people karon nga naminyo na, pero nagpabilin paghihapon. Nga naman, wala nila sayangi ang privilege nga member sila diri sa church. Hello? Oh. Ingunani ba yan yung simbahan? Ang mga anak, maminyo, mga apo na sad. Ang mga apo, paningkamutan sa lula o ato to sa simbahan, anak. Nga naman, kay ganahan ta nga naay magsunod nato. Amen? Ayaw ninyo sayangi og inyong mga apo, inyong mga anak, madala ninyo sa simbahan, dala. Nga naman, kay one day, moingon na sila, ako ba yung mama no, kay katong gamay pa ko, dalon ko sa simbahan. Karon kay naagi hapon ko sa simbahan. Mga young people, og naa kay conviction nga ganahan ka mo kantag choir. Dili ka maulaw, naapagani mas tiguwang sa imuha, ay di bad words ng tiguwang. Oh, naapay taas og edad nimo, nya ikaw din ha, maglingkod ra ka, unya kabalo ka nga na kay talent to sing, ihatag sa Ginoo. Og na kay talent to teach children in the area, ihatag na sa Ginoo. Akong pangutana be, nganong ug ang simbahan mo request
nga naay mo tudlo sa mga bata, nga mo magduha-duha man ka. Pero ngano man lagi sa eskwelahan, dali-dali man lagi ka. Hello? Kung gigraduhan ka sa imong teacher, ang Ginoo di mo grado nimo. Unsa may kalainan nana? Abi ninyo no, og imuha lang unahon ang Ginoo, the rest ang Ginoo nana. Pastor, nganong nakaingon man kana, nakaingon ko ana mga kaigsunan kay nindot kaayo ang imuhang paminaw basta unahon nimong Ginoo. Dili man gani tanan nga mga material nga butang gihatag sa Ginoo sa imuha kay ngano man dili sad bugo ang Ginoo nga tagaan ka diretso. Hello. Dugay na ko nangalagad, wa pa man gihapon gani ko panalangini. Paghuwat sa kay kabalo ang Ginoo sa imuhang una-huna. Og dili pa time paghuwat sa. Number 2, kita magdugay kay 1 hour ra ba ko diri. Madugay ko na basig makuhaan ng love gift. Dili bitaw. Number 2, number 1, the privilege of raising the next generation. Number 2, the problem of this generation. Practical kay ni. What is the problem of this generation? Di ba? Kita nga mga batang 90s, mga batang 80s, lahing ra kay karon. Hello? Lahing ra gyud. Sa una mahadlok ka mahadlok ka nga dili ka mananghid ni pastor, dili ka mananghid sa ginikanan, karon lahi na. Bahalag wala pa kay load, basta nakadata lang ka, pwede na ka magtago-tago. Hello? Maunay dako kay problema karon, unsao na to na pagsulbad mga kaigsunan. Napay kalibutan. Ang kalibutan maningkamot pagyud na og upgrade unya ang mga young people ma-divert na ang ilang mind, ang ilang kinabuhi dito sa kalibutan. You know what? Ang tubag ra gyud aning problema ani nga generation is the Word of God. Mo nang magpabilin ta sa Bible mga kaigsunan. Ayaw sayangin nga naapatay Bible. Kay one day, ingon pa ang Bible, basahon na to. Delikado kayo kung dili ta aware ani. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Basahon na to ha. Nganong dako kay problema ni nga generation. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Kung dili ko masayop. Okay, verse number 1. Ako basahon. This know also that in the last days, perilous times shall what? Come. Verse number 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers. O, sunod, tanawa. What? Ikaduha. Ikatulo. Maunay moabot nga mga butang. Disobedience to parents. Unthankful. Kanusa pa man mi mahuman og pagpasalamat ni bumapa. Ayaw na migbuti. Amuaning kinabuhi. Tanawa ninyo ang kalibutan na ay Pride Month. Tanawa ninyo ang kalibutan. Lahi na. Pwede na magminyo ang tumboy o tumboy. Pwede na magminyo ang bayot o bayot. Perilous time shall come. Unya, ug dili ta maningkamot sa pulong sa Ginoo. Unsay mahitabo sa next generation? Hello? Unsaon man. Di ba parents? Makakita ta sa tong mga anak nga muliko og dalan, grabe na tong problema gyud. Bisag unsaon. Ako, mga babae, ako mga anak. Ingon si Pastor Paul kaganina, pagikan na mo,
Nag-ilis akong mga anak, Loy, mong mga anak, dalaga na. Na, bantayan ginani mo. Ana ko, pastor, moabot ng Ginoo. Moabot ng Ginoo para di na ko magbantay. Kay lisod kayo, bugoy-bugoy beta sa una. Nya atong mga anak, babae, mahadlo ka, oy. Amen? Mahadlo ka. O dili nato tudluan sa pulong sa Ginoo. Mahadlo kayo. And by the way, akong pamilya, mga kaigsunan, every Friday, naami personal devotional. Naami personal, magampo mi, tagsa-tagsa, basa og Bible, tagsa-tagsa. Friday, amuan ng time. Nganuman, because dako gyud kay problema karon nga generation. Number 1, because of sin. Amen? Tungod sa sala. Kabalo ba ka mga kaigsuonan nga ang sala, dili ra ba na nimo mailhan? Ang sala, gamay nga butang, kung imong dula-dulaan, dako kayong epekto. Munang mga young people, paminaw mo, ayaw praktisa nga magdula ka sa gagmay nga sala, kay one day, mudako na. Sin will bind you. Gapuson ka sa sala. Di nakakaikyas. Sa amo ang mission work, naliman ka ha, 10 years old nga bata. Gisulod among simbahan, gikawat among mission fund. 10 years old nga bata, babay. Gi-attempt pa niya og lungkab ang amuang kwarto. And then, ang mga silingan, iya nang nakawatan tanan. Because of computer games. Hello? Imagine 10 years old. And by the way, listen to me. Sa ato nga time, 15, 16, mag-Chinese garter pa man ang mga babae. Ang mga lalaki, magpaon-paon, magtago-tago, magpusil-dunggab. Karon, kita kag mga bata, magdulag yung unanawa. Di maginamudawat og G. Kita sa una, tag-piso, mudagan nenta. Karon, taga-G, ilabay pa na. Nainindot kayo nga illustration. Usa ka baby boy, tagaan ni og tutoy. Ay, di mo dawat. Tagaig cellphone. Hello? That is the problem of this generation. That's why, listen to me, mga Kristohanon, kinahanglan nga magpabilin ta sa basic kayo. Balik ta sa Bible. Sin, number 2, the ignorance of man. Kabalo mo sa ignorance unsa na sa tao? Romans chapter 10, verse number 3. Romans 10:3. Ingon ang Bible, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Laliman ka? Muingon na ang mga tao. Muingon na nga, permi lang Ginoo. Kabalo na miyana. Nami kaw galingon nga diskarte. Hello? Wala na sila maanad mga kaigsunan sa kayo sa Ginoo. Kay nagtuo sila sa ilang kaugalingon nga maayo na gid sila. Manganong magbuot man kanako kabalo na ko ana. Sa inyo ra tong time Di ba? By the way, dili man gyud malikayan kita tanan halos diri natay mga cellphone, natay social media. Kita mo atong namusil sa Tacloban. And by the way, trending kay karon nga ang mga estudyante mangulata na og teacher. Sa una, mahadlok yung kong maestra. Di kay kumusulod gani, kay mahadlok ko sa kong maestra. Sitting on the air ka. Painitan pag yung ka. Karon, maestra mo'y mahadlok. Wala may mo amen? And that is the generation right now. Unya, og mundang ta. Unya, og muhunong ta. Kumusta ang next generation? Naabya tayo problema. Dako kayong problema sa kalibutan.
Di gyud ta muundang. And by the way, bisan pag grabe na kay ang kalibutan, ang grasya sa Ginoo supisyente. Mao ra gini atong hawiran. Church, mga Kristohanon, mga youth leaders, ang atong gihawiran, ang grasya ra gyud sa Ginoo. Kabalo ka, we have our own weakness. Natay mga weaknesses. Nakasabot ko sa inyo ha, mo nang ang pagpadayon mga kaigsunan, grasya ra ni sa Ginoo. Di ta manganti ani. Daghan kay kog mga kauban, mahibal-an na lang nimo. Mawa sa pagpangalagad, ngano man gibaylo sa kwarta. Nabungkag ang pamilya, kay gibiyaan ng asawa, gibaylo sa kwarta. Why? Tungod na sa kahugaw sa kalibutan. Abi ninyo no, sa tinudanay lang, ang akong mga young people nga mga babay, bawal na mo chat sa ako. Di ko mo cater na. Ako na nang gi-announce daan sa church. O gusto ka nga naa kay tuyo sa kuha, chat una sa akong asawa. Ingon ang Bible, neither give place unto the devil. Ayaw gyud tagai og lugar ang yawa. Ang yawa pinakamaster na sa tanan. Hello. Careful ta. Maunay problema na to. Balik ta sa basic. Pulong sa Ginoo, number 2. Prayer. Kani nga church, kani nga simbahan, di gyud ko malimot ani. When you talk about prayer. Kabalo na mo, ug unsay akong buot pasabot. Akong papa diri gikan. Mawa gani akong papa for 1 week, kabalo na ko asa akong papa. Mawa gani akong papa last Monday of the month, kabalo na ko asa akong papa. Naa na diri ga prayer vigil. Mao nang ayaw ninyo sayangi kung unsay gitanom ani nga church. Prayer plus Word of God. Ngano man, because there is a big problem of the next generation. Number 1, the privilege of raising the next generation. Number 2, the problem of this generation. Number 3, the potential of raising the next generation. Naay potential. Og naa gani magsunod sa atoa mga kaigsunan, maunsa man na siya. Unsa may mahitabo sa bata basta mo surrender sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 1, to be a soldier for Christ. If you talk about soldier, mga kaigsunan, walay sundalo nga dili isog. Amen? Mao bitaw si Pablo, nag-ingon siya, tanawag yan ninyo, in 2 Timothy chapter 2, verse number 3. 2 Timothy chapter 2, 3. If you talk about soldier, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Kung moingon kag kalisod, basta nahimo na nasakto na nag-disciple, nasakto na og foundation sa pulong sa Ginoo, by the grace of God, mo-endure na sa kalisod sa ministry. Mo-endure na sa kalisod sa kinabuhi. Mo-endure na sa kalisod sa pagpangalagad. Mao nang ang potential kayo, kung naagani nagsunod sa tuwa, ang potential nga mahitabuan na nga generation, mahimo ng sundalo sa Ginoo. Lahi na sad ang mag-soul-winning, lahi na sad ang mag-street preaching, lahi na sad ang magtudlo sa mga bata, lahi na sad ang manglimpyo. Hello? Walay sundalo mga kaigsunan nga dili mo endure og hardness. Mao bitaw nag-i-example ni Pablo mga kaigsunan, a soldier, ngano man, way sundalo mga kaigsunan nga tapulan. Naamang gani, pero siguro una pa siguro mamatay. Amen? Number 2, the potential of raising the next generation to be a student in the Word.
2 Timothy chapter 2, verse number 15, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Listen to me. If you study the word, we are the student of the word. Kinahanglan na to ang pulong sa Ginoo. Careful ta, daghan ra ba kayong bagong doktrina ron? Amen? Di na lang tayo maistorya, pero daghang kayong bagong doktrina karon. By the way, remove not the ancient landmark of the Lord. Ayaw nang usba. Anong imo pa mang usbon, pastor? Mauni akong study, pastor. Mauni ang bag-o karon. Sayop na ito sila nga naguna. Kaya ikaw mo'y bag-o man. Amen? Kinahanglan, paminaw mo mga kaigsunan. Ato agyud ning pamalandungan ug maayo ang pulong sa Ginoo. By the way, maura ni naghatag og paminaw mo ha, ang pulong sa Ginoo, kumpas nato ni sa kalibutan. Paminaw ha, for example, naay ni buto nga bulkan, naay nagubat, naay mga pestilences, naay mga calamities. By the way, kabalo na tadaanan na. Nga naman, naman as Bible daan, and that is our very advantage. Muingon naman ka, galunop sa kwan, galinog sa kwan, tinuod giday ang Bible. Hello? Tinuod giday. Og muingon ka nga hapit na mubalik ang Ginoo, tinuod. Unya, karon pa ka mabackslide? Niingon ka hapit na mubalik ang Ginoo, karon pa ka mabackslide? Karon pa ka mangluod? Ang inyo ra bang pastor sa una, isog kito. Taambot na lang. Hadlok ko niya to. Sa basketball isog kito, kapila ka, tao pag niya to. Anak kong papa, atog baroy. Ano man? Training dito ko, basketball. Di ko paala mo diya. Dili ko. Dirira ko kang kuan, dirira ko Milo ra ko pa. Bala na ko bayad. Ato baroy ba? Kay i-train ka, Pastor Ken. Ay ni Pastor Chris. Di ko Di ko. Pila gami ka po, ay igos. Ay, nagdugay lang ganito wali ka ni uli. Alangan nga. Di mo ko pa uli yung papa. Pariyaran mi halos tanan. Pero by the way, isog to. Pero nasa insakto. Karon pa ka mangluod, nga hapit na mo balik ang Ginoo. Sa manoy. Nanluod ko sa simbahan. Bata, magiday gihapon ka. Luod ka siya. Wag yun. Kato sa una, wa ka ng luod, nga isog ka ito. Karon ni nun, manluod na ka. Bata, magiday gihapon ka. Unya, o mangluod ka. May istorya din ka atong mga nagsunod nimo. Kuan manggod, masayop manggod. Wala na ka nakatrain nila. Na-brainwash na po sila. Bitaw, inana. Goy, mga kaigsunan, same feather, flock together. Sao naman ang next generation? Imbis katong mga uban na ay potential, pero nang luod man ka, nakatakod ka, nawa! Kuan, manggod, si kuya kuan, giaway ni, kisaba ni pastor, apil na ka. Hello? The potential, be a student of the word. Natay pulong sa Ginoo. Number 3, to be a servant of Christ. Ephesians chapter 6, verse number 6. Not with eye service as men pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from asa? The heart. Kinasing-kasing, Jud. Ang alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, abi ninyo pastor pastor, but we are all servant of God.
Servant ra kita sa Ginoo. Walay master na to. Pag-abot sa langit, ingnon ra ka sa Ginoo. Well done, thou good and faithful servant. Ingnon ra ka sa Ginoo na. Mao nang ayaw pagpamaster-master kay watay master dire. Kung naamoy pastor mga kaigsunan tinuod, engineer ka sa gawas, pero siya may pastor nimo. Hello. Be a servant. Ako no, sa mga paghitabo sa simbahan, naka-learn ba ako as a young pastor. Tinood. Ako, di na lang ko magpapiktuhay, kaya nga naman, maapiktuhan akong pamilya. Maapiktuhan kung grabe na nimong paningkamot ba. Ako, ang among church is very young. Very young. Karon gani, nagbiyahe ko. Ang akong gibilin dito, asa naman mo, Pastor, kaulan nun diri. Pastor, inani, daghan gyud kayo. Among simbahan, lisod. Pero malipayon mi. Wala may sayon. Lisod man. Pero basta para sa Ginoo, malipayon ng data. Amen? We are all servant. Bahala pag tiglimpyo kag CR, tiglimpyo kag church, mga kaigsunan, atubangan sa Ginoo, counted na. Wala man ta nagtrabaho diha para ingnon ta, para lantawon ta. Tanawa ang verse gani. Nagtrabaho ta din ha, kinasing-kasing na. Kay og dili na gani nagikan sa imong kasing-kasing, naisayop ana. Amen? The potential of raising the next generation. Look at Joshua. Look at Aaron and Hur. Na Caleb, na Joshua. Amen? Og wala sila naglantaw, wala gilantaw ni Moses nga sila mga potential kayo. Dili to i-disciple ni Moses. Nganong sila raman permanente tawagon. Tawgas Joshua ba kay nako ikuan. Oh, maunang kamo dire kung ngalan nimo Joshua, pangalagad si Ginoo. Amen. Joshua ya badlungon kayo. Mangalagad ka si Ginoo. Hello? Tanawa si Joshua. Kita na ni Moses nga potential kayo siya. Number 4. Last, the power of Christ to the next generation. Abi ninyo no, walay laing pinakagamhanan sa tanan ang Ginoo ra gyud. Ang tanang butang atong isalig diha niya. Amen? Kumuingon ka pastor, di naman ni matabang ning mga batanon, mga badlungon, sige lang. Mag-train lang gihapon ta, magpabilin lang gihapon ta, kaya nga naman, mas gamhanan atong Ginoo. Basahon nga nato mga kaigsunan. The power of Christ, it is a protection against the enemy. Number 1, it is protection against the enemy. Romans chapter 8, verse number 37. A common verse. Romans chapter 8, verse 37, nay, in all these things, we are more than what? Conquerors through Him that love us. If God be with us, who can be against us? Kung nag-uban ng Ginoo sa imuha, kinsa may makabuntog na to? Mauna mga young people, mga church, mauna nga naay gahom ang Ginoo nga mubat ko o mugiya, muhatag og proteksyon sa next generation. Ang ato lang nga makapadayon ta. Amen? Number 2, it is preaching to the lost world. Protection against the enemy, preaching to the lost world. Mga kaigsunan, og muwali ta para kang Kristo. Daghay maluwas. Ingon ang Bible, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who
who shall judge the quick and the dead at His appearing at His kingdom. Verse number 2, preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. You know what? There is a power of Christ in this generation. Wali lang. Disciple lang. Obey lang. Amen? Kamong mga young people, kung naana ka sa simbahan, ayaw sayangi imong kinabuhi. Dapat na kay kalipay nga naa ka sa church. Ayaw lang tawa ang mga unbeliever. Lingaw lagi kayo sila, pastor. Anak man na sila siyawa. Malingaw gina sila. Pero ikaw, anak ka sa Ginoo, diri ka sa simbahan. Lisod po, anak ka sa Ginoo, buhato ka anak siyawa. Og anak ka sa Ginoo, ayaw po pamili, og anak sa yawa. Kay inyong maninoy, anak, demonyo. Unya, o gusto ka, nga ma-i-bless ka sa Ginoo ang imuhang relationship, pananghid sa pastor. Pananghid sa ginikanan. Amen? Nganong naay pagwali, nganong naay rebuke, nganong naay exhort, tungod na sa gahom ni Kristo nga modulot sa mga kasing-kasing sa mga batanon. Lo, sayop dito akong gibuhat. Kung ikaw, young people kakaron, ikaw rin nasayod sa imuhang sitwasyon karon. Sitwasyon sa imuhang spiritual life. If you are saved today and you are in church, ikaw rin nasayod sa imong sitwasyon. Are you faithful? Hello? Ikaw rin nasayod, ana. O ikaw karon bisita ka, paminaw mo mga bisita, dili aksidente. Nag-invite ka diri. Kung ikaw bisita ka, o wa pa ka masayod, o asa padulong ang imong kalag, human mamatay ka, karon pwede nimo masayran. Nahigugma ang Ginoo nimo. Ang Ginoo nag-ingon, kung imo kung dawaton sulod sa imong kasing-kasing, maluwas ka. Ug mutawag ka sa ngalan sa Ginoo, maluwas ka. Oy, paminaw mo, dili ang baptismo'y makaluwas, dili ang pagsimba mo'y makaluwas, dili ang pagbuhat ug maayo mo'y makaluwas. Ang makaluwas si Jesus Christ ra. Kay maunay nagbayad, maunay nagpakamatay, maunay naghatag sa iyang kinabuhi sa cross 2,000 years ago nga makaangkon ta og kaluwasan. Mauna og bisita ka karon, ablihi ang imong hunahunag kasing-kasing. Ayaw sayangin ni nga panahon. Og naminaw ka, pastor, pwede, pastor, mudawat ko sa Ginoo, pwede, ablihi lang ang imong kasing-kasing. Preaching the word to the lost world. Preaching to the lost world. Number 3, preserving the landmark of God. The power of Christ to the next generation is preserving the landmark of God. Ang Ginoo naa ay standard. Ayaw na nag-usba. Og mauna imuhang nakatunan sa una nga gitudlo sa imuhang pastor, ayaw na nausba. That is the landmark of God. Maunay gitukod sa imuhang mga forefathers. Maunay atong nakatunan. Muna ang Kristohanon, church, paminaw mo, young people, mga bisita, karon nga buntag, ayaw sayangi ang panahon. Kinahanglan, mo response ta ani nga mensahe. Nga naman, we have a problem. Dako kay tag problema og dili nato masulbad ang problema, walay mosunod nga next generation nato. Kamo pong mga leader sa simbahan, ayaw sayangi ang inyong privilege. Mo close ko ani nga story. There was a boy nga mahilig kay siya himo og sculpture. One day naghimo siya og barko nga kanang ancient ship
sa unang panahon, di ba? Daghan kay nagmanga ana-ana. Kita mo Odyssey karon. Katong inato nila nga mga barko. Naghimo ang bata, nindot yung kayo ang iyahang paghimo sa maong unsa na ship. A months after, pahuman niya himo, niingon siya, ako ning palutawon sa lake. Ako ning ipalutaw sa lake. Gidala niya ang iyang baruto sa lake. Tan-aw niya nindot gyud kayo ang ang paglutaw sa barko. Pero ang iyang barko gisuyop sa stream. Nawa kusog kayo ang current nga nisuksok ang barko hangtod nga wala na gid niya nasundan. Nihilak ang bata mga kaigsunan kay grabe biya kay niyang antos paghimo atong barko. One day, after a month nga, iya na sigurong nakalimtan ang panghitabo. One day, niadto siya town. Nakalabay siya og toy store. Toy store ba? Baligyanan og dulaan. Sa glass mga kaigsuonan, na ay nakabutang didto nga ship nga toy. Unya, nakuha niyang mata nga, kaila man gyud ko ato. Iyang gibalikan, nisulod siya. Ingon siya, akuha man ni. Asa man ang tag-iya ni nga store? Akuha ning dulaan, akuha ning barko. Nigawas ang tag-iya, niingon siya nga, imuha day ni, ako ara man ning napalit. Disod pud ako ning ihatag sa imuha. Imo po ning paliton ako. Unya ang bata, walay kwarta. Niuli ang bata, mga kaigsunan. Pag uli niya, nanglabay siya basura para lang makagain og money. Nanglabay siya basura sa silingan, nanglimpyo og kaning kanang parkinganan ba? Kanang parkinganan sa sakyanan. Garage, nanghinlo siya. After a month, nakumplito niya ang amount. Mibalik siya sa tindahan, iyang gibundak ang amount. Ingon siya, sir, akong kuhaon, akong barko, nara ang bayad. Niingon ang tag-iya, dara, waan ni. Uli siya sa ilang balay. Iyahang gigakos ang iyahang baruto. Niingon siya, you know what? I made you. I made you. Now, I bought you. Ako'y naghimo sa imo. Karon ako po kang gipalit. God made us. And God bought us with His precious blood in the cross. Paminaw mo, gihimo ta sa Ginoo. Ug iya po tang gipalit sa iyahang kaugalingong dugo sa cross. Mangutana ko sa inyo karon. Unsa may atong ibalos sa Ginoo sa iyahang gihimo? Manindog mo, magampo ta. Lord, salamat kaayo sa time na kami Ginoo naka-fellowship pinaagi sa imong pulong. Salamat Lord nga ikaw nagpadayon og lihok namo Ginoo. Tungod sa imong grasya Ginoo kami nahimo mi Ginoong makabarog ug makapadayon. Salamat ani nga church. Lord, karon nga panahon ikaw Ginoo ang among gitugyanan sa amoang pagdapit karon na makikistorya ka sa matag usa ka kasing-kasing karon nga panahon. Sa ngalan ni Hesus, samtang nagduko ang tanan, nagpiyong ang mata. Kung ikaw bisita ka karon, taas imong kamot. Ug wa pa ka nakaangkon sa Ginoo, palihog ko, taas imong kamot. Palihog ko, amen. Naiduha ka buok, nagpataas og kamot. Napay bisita. Kung gusto ka mo dawat sa Ginoo, ayaw sayangin ni nga panahon. Naiduha ko nakita, bisita. O gusto ka mo dawat sa Ginoo, o gusto ka makaangkon og kaluwasan sa imong kinabuhi, sige, ayaw kaulaw. Ang tanan nagduko sa iyahang ulo. O bisita ka karon, pwede ba ipataas nimo ang imong kamot? Pastor, gusto ko mo, nay isa, nay duha, nay tulo, lima, napa, nay unom, may napa, nay pito, nakakita ko sa likod.
Salamat sir, salamat. Napa, o bisita ka karon. Napa ba? Napay mo pataas og kamot. Naay 7 kabok nagpataas. Ipa ubos ang imong kamot. Sundan ni nga pagampo. Og naa ka sa imong tindugan diha, sundan ni nga pagampo. Ginoo, salamat sa kabuntagon nga imong gihatag. Lord, usa ko ka makasasala. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ablihan ako ang akong kasing-kasing. Pasudlon ko ikaw sa akong kasing-kasing. Luwasa ang akong kalag, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Samtang nagduko sa ulo, kung ikaw karon Kristohanon, nakasabot ka sa mensahe, ug ikaw nakigistorya ang Ginoo kung Kristohanon ka karon, pwede ba mugawas ka sa imong lingkuranan, muanhi ka sa tubangan, ing na Lord, mao ra gyud ang akong mahatag nimo. Amen. Ang ako ra gyung kinabuhi, ang akong time. Pwede ba muanhi ta sa tubangan? Mulo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Pwede ba muingon ka, Lord, gamita pa ko Ginoo. Naay nagsunod nako, naay naglantaw nako. Ginoo, pwede ba nga mahimo pa kong maayong ehemplo sa simbahan? Amen. Amen. Salamat. To God be the glory. Amen. Ampo sa Ginoo, na Lord, salamat kayo. Nga akong kinabuhi. Akong yampo ni Lord, nga gamito nimo pa dayon, nga daghan pang maluwas. Daghan pang mga tao nga akong ma-reach out. Daghan pang ma-bless, mapanalanginan. Nga mausab ang ilang kinabuhi. Wa man ko ilain, kundili Lord, ang ibalik na ko niya, ang imong kinabuhi. Hallelujah. Lord, salamat kayo. Holy Spirit, dalaygon kayo. Salamat sa imong pagkunsad, sa paggamit sa mga ubos ng alagad, sa Pastor Louie Lipasig. Salamat, Lord, nga klaro kayo, tataw, ang mensahe nga among nadunggan karong kabuntagon. Lord, napugas sa kasing-kasing ang imong pulong karon. I pray nga dili to bagakwaon, Lord. Nga magpabilin silang kasing-kasing o mo-grow to, nga liso nga magpabilin silang kasing-kasing una-una. Salamat sa mga bisita nga nidawat. Salamat sa nagdala sa mga bisita, Lord. Dalaygon kay ka. Sa among fellowship karong kautuhon, ipahimutang ang tanan, Lord, nga makakaon, ma-enjoy na mo. Ug hangtod niyang hapon, si Pastor Louie, gamita siya pa tayo. Salamat sa mga Sunday School teachers nga nagtudlo. Salamat sa mga nag-take care sa mga bata karon, mga married ladies. Salamat sa choir. Salamat sa special number. Salamat sa nanganta ganiha, mga anak ni Pastor Louie. Salamat sa offering sa mga katawhan ni mo, Lord. Panalangini pa dayon. Isip ni mong ubos nga alagad. Panalangini sila pa dayon, silang mga negosyo, trabaho, tagay sila wisdom, na yung mga problema nga moabot, heavenly wisdom, Lord, nga sila musalig dyan nimo. Gingon siyang pulong, trust in the Lord with all thine heart and lean not to their own understanding. Sometimes, Lord, mo hunahuna kami may musulbad sa mga problema, pero mas nindot yun nga ikaw gyud musulbad sa mga problema namo. Dili man ni mawa hangtod nga mobalik ka kay isip nga tao, isip nga imo migiluwas, dili may exempted sa mga problema nga among giatubang. Yes, ang among nasod, Lord, giampo sa namo, gitugyan namo padayon, tagayan nimo wisdom ang mga presidente, mga senado, naatan, Lord, iplastar, Lord, among mayor, tanan, Lord. Salamat kayo. Salamat sa mga katawhan nimo nagpabilin, nagduko silang ulo, pa yung mata. Ay, Lord, dawatang ilang mga pagampo, unsa may lang gidedicate sa ilahang kaugalingon karong kabuntagon, dawatan ni Lord, himoa, Lord, nga sweet smell and savor sa imo, Lord. Salamat kayo. Gidayeg ka namo karong kabuntagon, dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manindog ta, let's sing our closing song, Rejoice.